Bago po ang lahat, pray muna po tayo. Let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon po na to na binigay niyo po sa amin upang makapag-aral po muli kami, Lord God, ng iyong mga salita. And salamat po, O Diyos, dahil nagsama-sama po ulit kami, Panginoon, dito po sa online Bible study namin, Panginoon. And nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil meron pa rin po kami na kalayaan at pagkakataon, Panginoon, Lord God, na makapakinig ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, dahil ito po ay mas higit pa, Panginoon, sa ginto at pilak, Panginoon. Kaya binibigyan po namin, Lord God, ng importansya, Panginoon, ang salita mo at pakikinig nito, Panginoon, dahil alam po namin na ito po yung pag-asa po namin at ikaw po, Panginoon, Lord God, ang Diyos na pwedeng makapagpabago at makapagpaunlad, Panginoon, Lord God, ng buhay po namin. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa mga anak mo na pinili, Panginoon, ngayong gabi na ito, na mapakinggan ang iyong mga salita. And dalangin ko nga po, Lord God, na tulungan mo po kami ng iyong banal na spirito, anuman po ang aming kalagayan, saan man po kami naroroon, Panginoon, Lord God, anuman po ang aming sitwasyon, ikaw po ang humipo, Lord God, at mag-bless sa bawat isa. Hinihiling po namin, banal na spirito, na ikaw po ang magbigay sa amin ng dunong, ng talino at kaalaman, Panginoon, para, Lord God, maunawaan namin ang iyong mga salita at alisin mo nga po ang anumang mga pagmamatigas ng aming mga puso at ng aming mga isip, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, ay ikaw ang siyang humipo, Panginoon, sa amin, nang sa gayon kami po ay mas lalo pang maging malapit, Panginoon, Lord God, sa iyo ng tuluyan. Kaya thank you very much, Lord, sa lahat po ng mga nanonood, tsaka nakikinig, Panginoon, ng online Bible study na ito. Dalangin po namin, ayusin mo po ang aming mga connections, ang aming mga internet, and dalangin ko, Panginoon, na gamitin mo po ito, Panginoon, para mas lalo pa pong mag-improve ang aming mga buhay. Kaya salamat po na maraming marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, again, I encourage you po na i-share po ang ating link para mas marami pa po na makapakinig po ngayong gabi na to dahil sobrang halaga po ng ating pag-aaralan. Ayan. So, nung mga nakaraan po, ang dami po naming mga napakinggan sa church. Parang feeling ko itong buwan ng August, actually September na, pero kasi nung nakaraan, dapat ito na yung topic ko. It so happen lang na marami pong mga ginawa, tsaka at the same time medyo parang kailangan lang din ng pagpaplano tsaka refreshment galing po kay Lord. Kaya ngayon pong gabi po na to, ang i-share ko po sa inyo, wait lang po ayusin ko lang po, ay tungkol po sa, ayan, wait lang. Ito po yung title. Ayan, tungkol po sa freedom from addiction. Actually po, nung mga nakaraan nga, ang topic po, 'di ba, yung for example, yung tungkol sa labis-labis na pag ah, gamit ng social media, ganyan. Tapos nung nakaraan, ang topic naman din po sa church is yung tungkol sa pagsusugal. Actually po, yung August kasi parang para sa amin, o month siya ng repentance, 'di ba? Marami pong mga nagre-repent pag talagang buwan ng August kasi nga sumasabay tayo dun sa tinatawag na yung anong tawag doon, Teshuba. Pag sinabi kasing Teshuba, ito yung mga panahon na nagbabalik loob yung mga tao sa Diyos, 'di ba? Lalong-lalo na yung mga anak ng Diyos, yung mga Hudyo, 'di ba? And naniniwala nga ako na parang by discussing this topic, and ang mangyayari po sa atin ay palalayain tayo ni Lord and tutulungan tayo ng mga katuruan na to, 'di ba? Na wag pong mabihag ng mga addiction. Pero sige nga, tulong-tulong tayo. Yan, nandyan pa ba kayo? Tulong-tulong tayo. Magbigay nga po kayo ng mga sample na ilagay nyo sa comment box, i-message nyo kung ano-ano yung mga sample ng kinakaadikan ng mga tao. Sige, hintayin ko kayo. Sample, magbigay kayo ng mga kinakaadikan ng mga tao. Ilagay nyo sa message box. Ayan. So, sabi ni Tin, online games. Sabi ni Jazz, Facebook. Sabi ni Pastora Mer, pagkain. Ano pa? Meron pa ba? Yan. Sabi naman ni Brother Jobert ay sugal. Ayan. Tapos sunod, online games. Sabi ni Sister Joanna. Next. Si Lynn naman, coffee. Aba, parang mga tama kayo Ano-ano pa? Ayan. Adult videos o pornography.
yung pag-i-scroll online, sabi ni Rhea May, si Sister Rachel, convenience, si Realty Corp, Shopee or Lazada, si Christine Gatmaitan, money, ah, MA Photo, at si Mary Rose pala. Si Mary pala yung Aracasa, Realty Corp. Ayan. So yung mga sagot po na yan, salamat po ng marami. Yan, totoo po yan, di ba? Na yan po yung kinakaadikan ng mga tao. And ano ba yung mga paraan? Paano po tayong kumbaga makakalaya sa lahat po ng yan? Yan, sabi ni Shoes din, sabi ni Property Online, ni Bea pala. Ayan. So sabi sa verse natin, sa John 8:36, so if the sun sets you free, you will be free indeed. So yan ang verse po natin ngayong gabi na ito. 'Di ba? Na kapag daw si Jesus ay pinalaya tayo, malaya na daw po tayong talaga. 'Di ba? And napakamagandang balita po niyan, 'di ba? Kasi ang ibig sabihin po niyan, kung meron man po tayong kinakaadikan o meron man pong bumibihag sa atin, ang pinakasolusyon, sagot, 'di ba, ang makakatulong po sa atin ay walang iba kundi yung sinasabing Son diyan. 'Di ba? Sino po ba yung Son? Walang iba kundi po si Jesus Christ. Kaya ngayong gabi po na to, talagang ilagay po natin sa isip natin at sa puso natin na ang makakatulong sa atin at makakapagpalaya ay walang iba kundi si Jesus. Kaya kung meron ka man pong adiksyon, meron man pong bumibihag sa iyo, 'di ba? Na kagaya ng mga sinabi niyo po kanina, sagot kanina, ang makakatulong po sa inyo ay walang iba kundi si Jesus. Kagaya po ng pinanood nating video kanina, 'di ba? Nung nakilala niya po si Jesus, nung nagbasa na siya ng Bible, nagpray na siya, tsaka umattend na po siya ng gawain, doon na po talaga siya nakalaya mula sa addiction, 'di ba? And sabi nga, ano ba daw yung addict? Sabi nga, everyone is addicted to something. Lahat daw nga po ay addict daw po sa something, whether it's a substance, a habit, a relationship, or even a mindset. Sabi, addiction is more than physical bondage. It is spiritual and emotional slavery. Bakit nga ba na-addict ang isang tao? Kasi nga naman, hindi naman kasi yan physical na pagkaka-bandage, di ba? O ano, pagkakabihag. Yan po ay spiritual, di ba? At emotional na pagkakabihag. Kaya hanggat maaari, 'di ba? Tayo nga po, kinakailangan nating lumapit sa Diyos kasi hindi natin kayang palayain yung mga sarili po natin. Oo, yung kanina, 'di ba? Nag-seek na talaga siya ng professional help. 'Di ba? Pumunta po siya sa mental hospital, 'di ba? Talagang dinala po siya doon ng kanyang pamilya, magulang niya. Pero dito nga, pag nagbasa po kayo ng Bible, bukod po sa mga mental hospital o mga professional help, talagang tinutukoy po kung sino po ang makakapagpalaya po sa atin, 'di ba? And most of the time, ang addiction po kasi talaga ay spiritual and emotional 'yan. Kaya ang dapat na gamitin ay spiritual at emotional din po, 'di ba? And nandito ngayon ay sasabihin po natin at itatopic, ano-ano po ba yung mga bagay na madalas kinakaadikan ng mga tao. So, tingnan nyo, i-assess nyo at evaluate nyo po ang inyong sarili, ano po yung kinakaadikan ninyo. Una, ang kinakaadikan daw po ng mga tao ay una, alak. 'Di ba? Sobrang pag-inom na nagdudulot ng dependency. At isa nga po 'yan, 'di ba, sa mga kinakaadikan. Madalas umiinom, naglalasing, 'di ba? Kaya dumadating po yung time kapag nalasing na yung mga tao o ang isang tao, nagkakaroon na po ng ano yan, epekto yan, 'di ba? Hindi na nagiging maayos ang pagsasalita, yung isip, 'di ba? At worst scenario, 'di ba, nadidisgrasya pa. Pangalawa naman, pwede rin pong ma-addict po sa sigarilyo o nicotine ang tao, 'di ba? At ito po ay mahirap bitawan dahil sa nikotina, 'di ba? Kaya madalas sa mga nagsisigarilyo kahit pa meron pong mga naka-drawing o mga pictures, 'di ba? Ng epekto o yun nga yung mga kumbaga parang sirang organ system, mga kumbaga parang sira na baga dun po sa sigarilyo, pilit pa rin nila, 'di ba? Na ginagawa. Kasi nga po addiction na po 'yon. Pangatlo, ay pinagbabawal na droga tulad ng shabu, marijuana, cocaine, heroin at iba pa. At kapag yan po yung addiction, mahirap na talaga yan dahil nga po kailangan na talaga ng tulong, ng deliverance diyan kasi mahirap daw po talaga yan iwasan. At pang-apat, sugal, 'di ba? Tulad ng casino, online games,
weteng o loto. Hindi ko alam kung yun nga po, kumbaga bakit ganun po yung message lately po sa church. Pero kasi nitong mga nakaraan, marami pong mga nagcha-chat po sa'min, tsaka yun nga po parang nanghihingi rin ng tulong regarding nga po sa pagsusugal. Like for example, itong ano lang, latest lang, nagulat po ako kasi nung linggo, ang topic po ni Pastora Mer sa'min is yung tungkol sa pagsusugal. Tas kinabukasan, Monday po kahapon, 'di ba? May nag-chat nga siya may nag-chat sa'kin na kung papaano nga daw makakawala sa sugal. Kasi anong nangyari, tinry niya lang naman daw tapos dumating yung time, yun nga nabaon na siya hanggang sa hindi na po siya makawala. Parang nakakalungkot nga po, 'di ba? Like tapos kahapon nga na nagpagupit din ako, ang topic namin nung barbero ko is yung tungkol nga sa scatter, na marami daw po pala talagang nabiktima din yon na nabaon sa utang dahil do'n, 'di ba? Tsaka yun nga, parang pinopromote pa kasi ng artista and at the same time involved din yung GCash. Pero ngayon nga, hindi alam ko dinisconnect na ng GCash yung kanilang kumpanya doon. Pero yun nga, marami pa rin daw po na platform yung ginagamit para malulong yung mga tao doon, 'di ba? And sunod yung mobile games or online games, 'di ba? Na sobrang pagkahumaling hanggang nakakalimutan na ang responsibilidad. Lalong-lalo na yung mga magulang, 'di ba? Nagagalit sa mga anak nila kasi hindi na nila mautusan kasi nga lulong sa mobile games o online games. May mga ganyan ding mga youth o mga kabataan yung hindi mo na mayaya sa church o sa church activities kasi nga ang dinadahilan daw marami daw silang assignment. Pero pag hinuli mo pala sa bahay, nag-online games lang, 'di ba? Nagmo-mobile games. And nakakalungkot, meron ding mga nalulong sa online games dahil po violente yung online games na a-apply na po nila sa physical realm, di ba? Na meron pong nanaksak na kabataan dahil po nakita niya po sa mobile games, di ba? So nakakalungkot kapag may mga nabibiktima po yon. Sunod naman po, social media. Labis na paggamit ng Facebook, TikTok, Instagram at iba pa. And dahil po na-addict na doon, hindi nila namamalayan na nawawalan na po pala sila ng oras. Yung supposed to be na productive sana sila o fruitful yung araw po nila ay doon na lang nila nalalagay. Sunod yung sa pornography, 'di ba? Sobrang panonood at pagkahumaling dito to the point na naia-apply na rin sa physical, 'di ba? Kaya nga may nang rape o kaya naman may nahuhulog sa sexual immorality dahil po sa panonood ng pornography. Aba, dito rin pala may na-addict din po pala sa pagkain at ang tawag doon ay food addiction, lalo na po sa matatamis, sa fast food o junk food, 'di ba? And ang consequence po sa mga ganyan, 'di ba po, ay nagkakaroon ng sakit, 'di ba? O kaya naman nagiging nahahantong na sa obesity, 'di ba? At kinakailangan tayo po ay palayain din po ng Diyos diyan. And also, may na-addict din po pala sa kape o sa caffeine, 'di ba? Na hindi makakilos ng walang kape o energy drinks. Kapag nga daw umaasa ka na daw sa kape para gumising, ibig sabihin nagkakaroon ka na rin daw ng addiction diyan. Ibig sabihin kapag masyado ka nang nakadepende sa kape para magising, ayan, dapat po ay magkaroon na tayo ng freedom diyan. And also shopping tsaka online buying, 'di ba? Ibig sabihin kasi nito yung sobra-sobrang paggastos kahit hindi kailangan, 'di ba? Kayo po ba hindi lumilipas ang buong week na bili kayo ng bili online? So ibig sabihin kailangan din daw ng paglaya diyan. 'Di ba? Kasi yun nga baka mamaya masyado ka nang nasa Lazada, masyado ka nang nasa Shopee, 'di ba? So addict na pala. And also workaholism, 'di ba? Addiction din daw po pala 'yan. 'Di ba? Yung sobra ang trabaho hanggang napapabayaan na yung pamilya at sarili. And nakakalungkot kapag sumusobra na rin sa work, 'di ba? Kasi diyan parang nasusugal na rin natin yung health natin diyan. Nagkakasakit, nagkakaroon ng over fatigue, 'di ba? So dapat po ay makalaya tayo diyan. And even pag-ibig pala, relasyon, nakaka-addict din daw po pala 'yan. Yung sabi, pagiging sobrang dependent sa isang tao hanggang nawawala na ang sariling identity. Ito naman ang feeling ko diyan. Malalaman mong sobrang addict ka na sa tao kapag nangyayari na sa yung yung nasa kanta, yung hindi makatulog, hindi makakain, 'di ba? Hindi makapagtrabaho dahil diyan, 'di ba? Yung malalaman mo ring adik ka na sa isang tao kung hindi ka makapag-church kung wala sila, kung hindi ka makapagtrabaho, kung hindi siya chinachat, pag hindi ka makapag-aral,
hindi kumpleto ang araw mo pag wala yung crush mo, 'di ba? So ibig sabihin, addiction na 'yon. Yung hindi ka natatahimik hangga't hindi siya nakakalabit, 'di ba? Hindi siya nalalapitan, addiction na 'yon. And kinakailangan makalaya nga po tayo sa lahat ng 'yan. So ayan po yung mga halimbawa ng kinakaadikan. Pero alam ko marami pa, hindi lang po na topic diyan, pero ang gusto ng Panginoon ay makalaya tayo diyan. And ngayon, ano ba ang addiction? Define addiction. Sabi, anything we repeatedly turn to for comfort, escape, or identity apart from God can become an addiction. Di ba? Ano daw sabi dyan? Ano, paulit-ulit na nilalapitan natin para sa comfort. Di ba? For example, yung comfort, kaya nga may tinatawag na comfort food. Ay, ako comfort food ko yung ice cream. Ay, ako comfort food ko yung cake, di ba? Pag yun ay patuloy nating nilalapitan, pwedeng addiction na yon. Di ba? For example, nalulungkot ka, ang gagawin mo, maglalasing ka, magiinom ka. So, addiction na yon. Di ba? Or tinatawag na escape para makalimot, di ba? Para makalimot sa problema, nag-aano ka na lang, umiinom ka na lang ng alak o naglalasing ka. Pero alam nyo, ang katotohanan po dito, pag uminom ka kasi ng alak, pag naglasing ka, akala mo limot mo na yung problema mo. Pero hindi. Kinabukasan, paggising mo, ang sakit na ng ulo mo, tapos magugulat ka, nandun pa rin yung bills mo. Hindi pa rin nabayaran, di ba? Kaya sana, hanggat maaari po, ay dapat umiwas po tayo sa lahat po ng yan. O kaya naman, yun nga, yung nagiging identity na natin, yung addiction natin. Di ba? Yung for example, yung labis na pagbili, labis na pag-shopping. Akala natin, kapag nag-shopping tayo ng mga mahal na sapatos, mga mahal na damit, doon na yung identity natin. Akala natin mag-iiba na yung tingin ng tao sa atin, pero hindi. Kasi ang identity natin ay sa Diyos. Kaya naman, kung meron man tayong aasahan para mag-comfort, dapat yung Diyos po. 'Di ba? Kung gusto natin makalaya sa ating mga problema, dapat ang lapitan natin, number one, ay walang iba kundi ang Diyos. Siya po ang may solusyon. Siya po ang may sagot sa lahat po ng ating mga problema. Siya po ang ating lapitan. Huwag ang alak, huwag ang sugal. Amen? Amen. Nandyan pa po ba kayo? Mag-heart po kayo. Yan. And sabi nga, God does not want His children to live in bondage. Ayaw niya po na nakukulong tayo, naaalipin tayo. Sabi, through Jesus, complete freedom is possible. At kung ikaw gusto mong makalaya, kay Jesus daw posible ang paglaya. Amen? Diba? Sabihin nyo nga po sa comment box, posible. Yan. Sabihin nyo po sa message box, posible kung nandyan pa po kayo. At ngayon, ano po yung mapapag-aralan natin dito po? Unang-una, addiction is a form of slavery. Tatandaan po natin na ang addiction pala ay form ng slavery o pagkaalipin. Sabi ng Romans 6:16, you are slaves of the one you obey. Kaya for example, ikaw po hindi mo maiwasan ang magsugal, hindi mo maiwasan ang manood ng pornography, hindi mo maiwasan ang paglalasing. Form na po siya ng slavery. Kaya dyan pa lang, malalaman mo, pwede mo nang i-admit, pwede mong i-recognize na kailangan mo ng kalayaan. Kung naapektuhan ka, hindi mo na makontrol ang mga bagay-bagay. Ibig sabihin, addict ka na. And kinakailangan, ang unang step para po ikaw ay makalaya, aminin mo na addict ka. Aminin mo na slave ka, alipin ka ng bagay na yan, di ba? And sabi nga, addiction takes control. What starts as a choice ends up controlling you. 'Di ba? For example, sa cellphone pa nga lang, 'di ba? Mapapansin mong addict ka na diyan sa cellphone mo pag kunwari nag-umpisa ka lang kaka-scroll, 'di ba? Maya-maya, scroll ka sa Facebook, tapos scroll ka sa Instagram, maya-maya, tapos wala ka na namang magawa, online games ka naman, tapos manonood ka naman sa YouTube ng K-pop o kaya teleserye, yan, diyan mo malalaman na addict ka na. Malalaman mo nga daw na addict ka na sa cellphone kapag, for example, nag-aaral ka, pero hindi ka makapag-focus sa pag-aaral mo kasi check ka ng cellphone. Malalaman mo ring addict ka na sa cellphone kapag nasa church ka, pero mayat maya pa rin ang check mo sa cellphone, di ba? Malalaman mo rin daw na addict ka sa cellphone kapag unang oras pa lang ng umaga mo, pagkagising ng umaga, ang chinek-check mo na cellphone. Kaya kinakailangan, kung lahat man tayo na nandito, 'di ba? Guilty po tayo sa bagay po na 'yon, kailangan natin ng kalayaan. Kapag naapektuhan na ang relasyon mo, 'di ba? Diyan sa addiction mo, kailangan mo na ng kalayaan. Okay? Kaya nga ito daw po ang epekto
ng addiction sa buhay ng tao. Ano-ano ba ang nagiging epekto ng addiction sa buhay ng tao? Una, pagkasira ng kalusugan. Humihina ang katawan, nagkakasakit at bumababa ang resistensya. Lalong-lalo na pag nagsisigarilyo po. Lalong-lalo na pag umiinom ng alak. Yan, nasisira po ang kalusugan. Pangalawa, pagbabago ng ugali. Nagiging mainitin ang ulo, madalas magsinungaling at nawawalan ng kontrol sa sarili, 'di ba? Lalong-lalo naman 'yan sa sugal nga po, 'di ba? Kapag ang tao lulong sa sugal, nagbabago ang ugali niyan. Umiinit ang ulo kasi talo, 'di ba? Madalas magsinungaling kasi ang tawag doon, yung nakapagnakaw o nawawalan ng kontrol sa sarili, 'di ba nga po dahil lulong na. Pangatlo, paglala ng problema sa pera. Nauubos ang ipon at madalas mangutang o magnakaw para mapunan ang bisyo. Kaya nga po alam nyo kapag may bisyo, tatandaan mo hindi talaga makakaipon. Kapag may bisyo, hindi nakakaunlad. Pag may bisyo, hindi nakakayaman, 'di ba po? Kaya kung gusto mong umunlad, kung gusto mong umasenso, mapagpala, tanggalin ang bisyo. Amen. Amen, 'di ba? And also pagkawasak ng relasyon, nasisira ang tiwala ng pamilya at mga kaibigan. Meron po akong isang kumbaga parang isang tao na kilala. Actually, nakakalungkot kasi nasa kamag-anak namin. And nakakalungkot kasi mahal ko po yung kamag-anak ko pong yun eh. Pero alam niyo po ba dahil nga po nalulung po siya sa droga o sa bisyo po, ang nangyayari po, napagsisinungalingan niya na po yung mga kamag-anak po namin. Nagchat-chat po siya na kunwari may sakit siya, kailangan niya po ng pag-ospital o kaya naman kailangan niya po ng gamot. Then yung mga kamag-anak naman po namin, nagsisend po sa kanya sa GCash. Biglang all of a sudden, madidiscover nila na wala palang sakit, na pinapang drugs pala yung sinend na GCash sa kanya, di ba? And yun yung nakakalungkot kasi nawawasak po ang relasyon, ang tiwala ng pamilya kapag po may bisyo o adiksyon ang tao. And also, pagbagsak sa trabaho o pag-aaral, nawawala ng focus, madalas absent at hindi natatapos ang responsibilidad. Kaya for example, tanungin mo kapag ang bata o ang isang estudyante bagsak sa subject, unang-unang tanong, focus ba? Pangalawang tanong, may bisyo ba? Pangatlo, nakakapag-aral ba ng mabuti? 'Di ba? O kaya naman nagi-games? Anong mga ginagawa sa bakanting oras? Kasi kapag ang estudyante meron siyang mga bagsak, yun yung mga common na tanong, 'di ba? Kaya kung ayaw mong bumagsak sa trabaho o pag-aaral, iwasan po natin yung addiction at bisyo. Then also, pagkakahiwalay sa lipunan, iniiwasan ng mga tao at madalas nag-iisa. Nakakalungkot nga po, 'di ba? Kapag addict o may bisyo, ayan, na separate ka sa lipunan o community. And also, epekto din ng addiction, yung pagkabaon sa depression at anxiety. Lalong lumalala ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa. 'Di ba? Kaya nakakalungkot, for example nga daw, kapag ang isang tao lulumpo sa sugal, pagka siningil na siya, 'di ba, ng mga bangko o ng mga taong pinagkakautangan niya, ang unang-unang escape o naiisip niya magpakamatay na lang, 'di ba? Kaya nakakalungkot po 'yun. Kaya kailangan po nating makalaya. Sunod, pagkakakulong o legal na kaso dahil sa krimen o illegal na gawain kaugnay ng bisyo. And ayoko po na umabot po ang ni isa sa inyo, 'di ba? Diyan sa na yan, senaryo na po na yan, 'di ba? Na humantong pa sa pagkakakulong o legal na kaso bago tayo maniwala o lumapit sa Diyos. And also paglayo sa Diyos, mas inuuna kasi ang bisyo kaysa pananampalataya at kabanalan. Ako naranasan ko po 'yan. Ini-invite ko po sa church, ayaw kasi busy daw. Tapos nung nalaman namin, nagtotong its pala. 'Di ba? Kumbaga parang isipin mo ayaw magsimba, yung pala mas minipiling magtong its, 'di ba? O kaya naman magmadyong, nalulungkot po kami diyan. Nalulungkot po tayo diyan. Lalong-lalo na ang Diyos. And also, pagkawala ng direksyon sa buhay, nawawala ang pangarap, layunin at halaga ng sarili. And ayoko pong mangyari po 'yun sa inyo, kaya sinishare ko po ito sa inyo. Gusto ko po, 'di ba, bawat isa po sa atin may direksyon ng buhay. Bawat isa sa atin, pag tinanong ko po kayo, may pangarap pa rin po kayo, di ba? Kaya nga po prayer meeting, last prayer meeting po yon, narinig ko po talaga kay Lord, di ba? Na siya, meron po siyang plano sa bawat buhay ng bawat isa, mga kabataan, di ba? Ang nakikita niya, mga doktor, mga engineer, mga architect, mga teacher. Pero alam niyo po, kinakailangan
kalimutan o tanggihan, 'di ba, ang lahat ng kasalanan, tsaka mga bisyo at addiction in order na yung future na yon ay maganap at mangyari. Pero yun nga po, kadalasan ang pinipili ng tao ay yung bisyo, 'di ba? At masamang mga gawi, 'di ba? Pero yun nga po, kung gusto po natin ng magandang future, iwasan po natin 'yan. Kaya nga imagine wearing invisible chains, you look free but spiritually you're tied to a master, 'di ba? So for example, pag titingnan kayo ng tao, physical, pwedeng wala silang makita, 'di ba, na nakatali sa iyo o walang makitang kadena sa iyo, pero alam niyo po ba spiritually and emotionally pwedeng may mga nakatali sa atin na addiction na 'yan. Kaya kanina, yung mga tinapik natin kanina, ano po yung mga addiction nyo doon? 'Di ba? And again, kung meron man, kinakailangan natin ng tulong ng Panginoon. Kaya nga po may testimony po dito, may isang dating nalulong sa heroin na nagkwento kung paano siyang natutong magsinungaling, magnakaw at sirain ang kanyang mga relasyon para lang makagamit. Sabi niya, wala akong pakialam sa buhay. Ang iniisip ko lang kung paano ako makakatira ulit. Pero nang siya'y sumuko kay Kristo habang nasa rehab, doon niya naranasan ang pagkakalagot ng tanikala ng bisyo at natagpuan niya ang tunay na kalayaan. Isipin niyo pong maigi, doon po siya na lumaya, 'di ba? Nung tinanggap niya si Lord, 'di ba? Nung nasa rehab siya at siya po ay nag-umpisa na ng relasyon sa Panginoon. Kaya nga po, kung sino man po sa inyo ang may addiction, unang-una po nating lapitan ay si Jesus, 'di ba? O ilagay po natin sa comment box Jesus. Ayan. So kung nandyan pa kayo, ilagay nyo po sa comment at sa message, Jesus. Pangalawang mapapag-aralan po natin dito ay Jesus came to set us free. Ayan. Dumating po si Jesus para palayain tayo. Sabi po ng Luke 4:18, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Kaya alam nyo po, ang kalayaan natin, ang deliverance po natin, ang liberty, isa po yan sa mga plano at isa po yan sa ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya po siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo para palayain po tayo. At lahat po kayo na nakikinig po dito, isa po kayo doon sa plano ng Diyos. Isa po kayo doon sa gusto ng Panginoon na palayain. And Jesus' mission includes freedom, not just from sin, but anything that binds us. 'Di ba? Hindi lang tayo sa kasalanan pinalaya ng Panginoon, kundi sa anumang bagay na umaalipin sa atin, na gumagapos sa atin. Kaya right now, I decree and declare freedom and deliverance sa bawat mga nakikinig at nanonood ngayon. In Jesus' name, makakawala kayo sa lahat ng mga kasalanan at lahat ng mga bumibihag sa inyo. In Jesus' name. And sabi nga, kapag daw si Jesus ay pumasok sa atin, sabi nga, Jesus doesn't just unlock the prison door. Hindi niya lang daw ina-unlock, 'di ba, yung pinto. Sabi, He walks in, lumalapit siya, lifts us up, 'di ba? Kinakalong niya tayo and walk us out. Ibig sabihin, dinadala niya tayo palabas, 'di ba? Kasi alam niyo po, kung tayo lang, mahirap talaga sa atin makawala sa addiction. Halimbawa nga po, kung tatanungin niyo po si Papa noon, ang hirap talaga para sa kanya na isuko yung sigarilyo niya. 'Di ba? Dumadating yung time, nagtatago pa siya sa amin, 'di ba, para magsigarilyo lang. Pero salamat sa Diyos, 'di ba, kasi meron turning point yung buhay ni Papa. Dumating yung time, sinubok siya ng Panginoon, nagkaroon siyempre ng mga consequence yung kanyang ginagawa, and doon niya po inadmit. Doon na siya humingi ng tulong talaga sa Panginoon. And nung humingi na siya ng tulong kay Lord, pinagaling siya ng Panginoon, at yun, na-deliver po siya. 'Di ba? Pinalaya po siya ng Panginoon, 'di ba? Doon po sa addiction niya sa sigarilyo. And ako talagang witness po ako noon kasi ako pa yung bumibili eh. Pinapabili, bata pa lang ako, pinapabili niya na ako ng isang kahang sigarilyo, 'di ba? Tas ayun nga po, ibibigay ko sa kanya, tas kinabukasan gano'n na naman, papabili na naman ng isang kaha ng sigarilyo. Bawat araw, isang araw nakakaisang kaha siya, 'di ba? Kaya dumating yung time, nagkasakit na siya, and then do'n niya nakuha, 'di ba, yung lesson, 'di ba? Na kinakailangan pala alagaan yung katawan natin, 'di ba? Kaya sabi, isang babae na nalulong sa alak ang nagsabi na sinubukan na niya ang iba't ibang programa pero hindi siya nakatagpo ng kapayapaan hanggang sa siya'y tumawag kay Jesus. Sa kanyang sariling mga salita, sabi niya, siya ang pumuno sa puwang sa puso ko na pilit kong tinatakpan ng alak. Kasi alam niyo po ba,
sa lahat po ng nakikinig ngayon, makinig po kayo maigi. Tayo po talaga, merong empty void o empty na butas dito po sa ating mga puso. Ngayon, kapag wala si Jesus dyan, pilit nating papalitan yan ng mga bagay-bagay, ng mga tao, ng mga bisyo sa buhay natin. Pwede mong paltan yan ng alak, pwedeng paltan mo ng sugal yan, yung ano mo, yung lungkot mo, pwedeng lagyan mo ng tao, ng kung ano-ano, ng kahit anong addiction. Pero alam nyo, bakit wala pa rin nakakapag-satisfy? Kasi hindi niyan masasatisfy yung longing sa puso natin. Yung butas sa puso natin, walang makakapagpuno dyan, kundi si Jesus lang. 'Di ba? Kaya ang daming mga nagpatotoo, kung sino-sino nagpatotoo, nung si Jesus ay nakilala nila, dun sila nakalaya. 'Di ba? Hindi na nila kailangang magpaalipin sa sugal, hindi na nila kailangang magpaalipin sa alak, 'di ba? At sa kung ano-ano pa. Dahil sino? Si Jesus na ang nagpalaya sa kanila. Kaya nga alam niyo po, ang masasabi ko dito, bakit kasi hindi nyo i-try? I-try na natin, di ba? Try Jesus. Di ba? Subukan natin. Lumapit na kayo sa psychologist, lumapit na kayo sa iba't ibang mga tao, lumapit na kayo sa mga kaibigan nyo. Ba't hindi kayo lumapit kay Jesus? Try Him. Di ba? At ewan ko lang kung hindi kayo mapalaya ni Jesus. Isipin nyo, kahit nga Muslim, di ba, nagpapatotoo na nung si Allah daw ang tinawag niya, walang nangyari. Pero nung si Jesus ang tinawag niya, dun siya nakalaya, dun siya gumaling, di ba? Kasi there is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is deliverance in the name of Jesus. And when you speak the name of Jesus, may nangyayari talaga. Amen? Amen. Diba? Kaya naman po, nawa po, bawat isa sa atin, itry po natin, subukan natin si Jesus. At aminin mo, diba, na addict ka. Aminin mo na kailangan mo ng tulong. Diba? And then pangatlo, ang dapat nating kailangan gawin, we must replace the lie with God's truth. Ang dapat nating gawin, in order na mapalaya tayo, palitan natin yung kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos. Sabi ng Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Sabi nga daw, ang addiction, hindi yan basta-basta nire-rebuke lang. Pagkatapos mong i-rebuke yung addiction, pagkatapos mong palayain yung addiction, kailangan paltan mo yan. Paltan ng something good. Paltan ng makadiyos na bagay. 'Di ba? Kaya for example, pag tinatanggal mo yung sugal, dapat ang ipalit mo fellowship, 'di ba? Pag kunari pinapaltan mo yung pagsisigarilyo, dapat ang ipalit mo ay yun nga yung mga bagay na makadiyos, 'di ba? Yung pagba-Bible study, pagpe-pray, 'di ba? Pag-i-speak in tongues, pag-attend sa mga gawain, 'di ba? Yung mga good hobbies, 'di ba? And sabi nga, ang addiction daw nagsisimula pala yan sa kasinungalingan. Ano yung kasinungalingan na yon? Ang kasinungalingan na I cannot live without this, 'di ba? Kaya yung mga kanta, how can I live without you? I want to know, how can I breathe without you? 'Di ba? Yung mga kantang, di ko kaya, ako ay iwan mo. Ano yan yung mga kantang addiction, di ba? Kung liligaya ka sa piling ng iba, yung mga kanta na yan, siya, nagpo-promote siya ng kasinungalingan na hindi natin kayang mabuhay kung wala yung bagay na yan. Di ba? Sabi nga, this is who I am, sabi. Di ba? Pero, dapat ang gawin mo nga, God replaces lies with truth. 'Di ba? Kinakailangan katotohanan yung ipalit mo. 'Di ba? Pag ini-injekan ka ng demonyo na hindi mo kaya, ano sasabihin mo? I can do all things through Christ which strengthens me, 'di ba? Hindi, bihag kita. Sabihin mo, where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is liberty. Ganun ang gawin mo. Lagi mong paltan ng salita ng Diyos. Kung pwede, makakatulong din to. Pag halimbawa, marami kang mga ayan, tama po yan. Christine Gatmaitan, di ba? Meditate on the Word of God day and night, di ba? And also, yun nga po, pwede nyo pong i-post dun po sa mga madalas na nakikita nyo, di ba? Dun po sa refrigerator, o kaya naman gumawa ka ng frame, di ba? Na may mga Word of God. Okay? Para lagi mong maaalala. Okay? And sabi nga, it's like erasing a virus in your computer and installing a new clean operating system, di ba? Na hindi mo lang basta tinatanggal yung virus, kundi ang ginagawa mo ay ini-installan ng bago, 'di ba? Ng mga anti-virus, 'di ba? So dapat ganun po ang gawin po natin.
Kaya nga tingnan niyo po 'to, sabi isang binata na nalulong sa pornografiya ang nagsimulang baguhin ang kanyang isip sa pamamagitan ng araw-araw na pagbabasa ng Bible at pananalangin. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang kanyang mga nais dahil binago ng Diyos ang kanyang pag-iisip. Amen? 'Di ba? At ito nga po 'yan. Sabihin niyo nga, i-type niyo araw-araw. I-type niyo diyan sa message box araw-araw. Kasi dapat, kagaya ng ginawa ng binata na 'to, araw-araw natin na gawin. Kasi meron namang mga nagsasabi, hindi daw sila na-deliver. Bakit daw ganon? Kasi dapat araw-araw. 'Di ba? Hindi daw sila na-deliver nung tinanong, yung pala nagbabasa ng Bible weekly lang. 'Di ba? Nagbabasa ng Bible sa church lang. Eh hindi ganon, dapat araw-araw. 'Di ba? Kayo po kasi, 'di ba, gusto niyo bang maging malinis? Tuwing kailan kayo maliligo? Buwan-buwan ba? 'Di ba? Araw-araw. Kung gusto nating maging malinis, dapat araw-araw tayong naliligo. Gusto nating maging malinis ang ngipin, araw-araw na mag-toothbrush. Araw-araw, 'di ba? Gusto mong mawala ang taba, magkaroon ng muscle, 'di ba? Araw-araw dalasan ang pag-ehersisyo, 'di ba? E-exercise. O ganun din sa Word of God, ganun din sa Bible. Kaya may mga nagtatanong, pastor, pinalayas ko naman, bakit pabalik-balik pa rin? Kasi araw-araw mong palayasin. Araw-araw mong baguhin ang isip mo. Araw-araw. Amen? So malinaw po yan. And then pang-apat, freedom requires surrender and community. Ito na yon. Ang paglaya daw po pala, kinakailangan ng surrender. 'Di ba? Kinakailangan umano ka na, mag-surrender ka na kay Lord. Yung sumuko ka na. 'Di ba? Dapat aminin mo kay Lord na, Lord, suko na ako. Hindi ko talaga kayang labanan 'to. Pero alam ko, naniniwala ako, ikaw ang may kaya nito. Amen? 'Di ba? Kasi kung hindi mo kaya, kaya ni Lord. 'Di ba? Sabi nga ng Bible, not by might nor by power but by the Holy Spirit saith the Lord. Hindi mo kayang labanan, kaya ni Lord, 'di ba? Pinagtagumpay ka na ni Lord 2,000 years ago pa lang. Kaya dapat maniwala ka. And also, community, kailangan umattend ka ng mga gawain. Kagaya nito, 'di ba? Napaka-beneficial nito, napapaalalahanan ka na kaya mo pala. 'Di ba? Napapaalalahanan ka na may pag-asa kay Lord. 'Di ba? Kaya sabi ng James 5:16, confess your sins to each other so that you may be healed. At kung meron kang pwedeng i-accountability partner na pwede kang ipag-pray, yon, lumapit ka doon. Amen? 'Di ba? Kailangan may brotherhood, may sisterhood ka, 'di ba? Na pwedeng tumulong sa iyo at mag-pray sa iyo para makalaya ka diyan. Sabi nga, hindi ka daw nag-iisa. Sabi, you weren't meant to fight this alone. Freedom is not just a moment, it's a journey. 'Di ba? Journey yan. Surrender to God and walk with others. Kaya naman, tatandaan mo na hindi ka nag-iisa sa laban na yan. Kasama mo po kami. 'Di ba? Lahat po tayo may pinaglalabanan. At kapag nagsama-sama po tayo, mas lalakas ang ating puwersa o kapangyarihan. 'Di ba? Kagaya na nga lang po ni Moses, 'di ba? Si Moses, 'di ba? Think of Moses lifting his arms during the battle. Nung napagod na siya, si Aaron at Hur, 'di ba? Hinawakan yung kanyang mga bisig, 'di ba? Kaya tayo din ganun tayo. Kapag napagod tayo, kailangan natin ng mga tao na hahawak sa mga kamay natin para magpatuloy, 'di ba? At para lumaban, 'di ba? Sa laban po na ito. Kaya sabi, you need people to help you up. Kaya wag kang mag-isa. Wag mong sarilinin yung problema mo, 'di ba? Yung addiction mo. Sumama ka. Okay? Wag ka sumama sa mga addict na, ha. Sumama ka dun sa mga pinalaya na ng Diyos, 'di ba? Dun sa mga makakatulong sa iyo. Okay? Kaya i-type natin, sumama ka sa amin. Yan, sumama ka sa amin. Kaya tingnan nyo, isang lalaki na nahirapan dahil sa sugal, ang sumali sa isang small group sa simbahan. Ang pagmamahal, ang pagsuporta at pananagutan sa isa't isa ang tumulong sa kanya na tuluyang umiwas sa bisyo at lumago sa kanyang espiritual na buhay. Kasi nga naman, 'di ba, pag may small group ka, matutulungan ka talaga nito. 'Di ba? For example, lulong ka talaga sa sugal. Kung may brotherhood ka tsaka sisterhood ka, uy, may fellowship tayo ngayong Thursday, halika dito. 'Di ba? Kaya instead na magsugal ka, doon ka na lang sa fellowship, mas masaya pa doon. 'Di ba? Walang talo doon, 'di ba? Umattend ka ng gutom, 'di ba? Uuwi kang busog, 'di ba? Kasi hindi ka lang sa word of God binusog, pati physical binusog ka rin, 'di ba? Sa pagsusugal,
'di ba? Talo ka na, wala ka ng pera, gutom ka pa pag-uwi, 'di ba? Kaya naman, sama ka na sa mga Bible study natin, 'di ba? At sa mga fellowship. Amen? Amen. Kaya sabi nga, Jesus doesn't just forgive us, He frees us. Kaya sabi, no addiction is too strong, no bandage is too deep, 'di ba? Kaya naman sabi ni Pastora, simba po kayo, 'di ba? No bandage is too deep. Kayang-kaya 'yan ng Panginoon. At ngayon, paano naman ang mangyayari kapag nakawala tayo sa addiction? Bibilisan na lang po natin 'to. Una, lilinaw ang ating pag-iisip. Kapag wala na 'yung addiction, 'di ba? Mas lilinaw ang isip mo. Bubuti ang kalusugan. Pangatlo, mas tatatag ang emosyon, mawawala ang mga depresyon o mga mood swings, 'di ba, na dulot ng bisyo. Ano pa, maayos ang relasyon. Magkakaroon ng pagbabalik ng tiwala sa sarili. Mas gaganda ang kinabukasan, 'di ba? 'Yan ang mga mangyayari. And also, aangat ang pinansyal na kalagayan. 'Di ba? Dahil nababawasan ang gastos sa bisyo at nagagamit ang pera sa mas makabuluhang bagay. Sunod, mas lalalim ang spiritual na buhay, 'di ba? Hindi ka mamumuhay sa condemnation, sa shame at sa guilt, at magkakaroon ng bagong community, 'di ba, na mas maayos, 'di ba? Hindi lang tropa, hindi lang barkada, kundi mga kapatiran sa Panginoon. And also, magiging inspirasyon ka rin sa iba, 'di ba? Magugulat yung iba, "Uy, ang galing ni Brother Aaron, no? Dating payatot 'yan kasi may addiction. 'Di ba ngayon, ang macho na, oh." Joke lang kasi inalagaan na ang kanyang katawan, 'di ba? So, makikita po natin na magkakaroon po ng inspirasyon yung mga tao, 'di ba, dahil sa nangyari sa iyo. At ngayon, ano naman po yung mga praktikal na paraan para maiwasan at malabanan ng bisyo? Una, lumapit sa Diyos at magkaroon ng matibay na pananampalataya, 'di ba? Una kay Lord, 'di ba? Kaya sa lahat ng mga hindi pa nalapit kay Lord, ngayong gabi na 'to, lapit po tayo kay Lord. Pangalawa, iwasan ng mga tukso at sitwasyon na mag-uudyok sa bisyo. Halimbawa, wag nang bumalik sa mga lugar o kasama na nagtutulak sa maling gawain. Pwede kang magpalit na ng mga kaibigan, 'di ba? Maghanap ng suportang grupo, 'di ba? Church small group, recovery group, o makipag-usap sa mga taong nakakatulong at magbibigay ng accountability. Sunod, mag-focus sa positibong gawain tulad ng pag-exercise, magbasa, mag-aral ng bagong kasanayan, gumawa ng makabuluhang hobby, 'di ba? Sunod, maging bukas sa counseling o professional help. May mga counselor, doktor at support programs na handang tumulong. Magkaroon ng disiplina sa oras at pera. Gumawa ng plano para hindi masayang sa bisyo ang oras at kita. And also, last na lang, palakasin ang relasyon sa pamilya at mga tunay na kaibigan. Kaysa makipagbarkada dyan sa mga bad influence, yung anak mo ang pagtuunan mo ng atensyon. Yung asawa ang bigyan ng oras, mag-date, di ba? Magsimba. Sabi, ang pagmamahal, suporta at gabay ng pamilya ay malaking tulong para manatiling matatag. Amen. 'Di ba? Kaya sabi nga, pagod ka na ba sa pagtago, sa pagpe-pretend o relapsing? Jesus is here to break the chains. Come to Him, surrender it to Him today. So kaya nga last na lang ang verse po natin ngayon, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again. Okay? Amen po? So sa lahat po ng mga na-bless, tayo po ngayon ay mananalangin na po. Okay? So wait lang po, let's pray. Wag muna po kayo aalis, tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos na buhay, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa oras po na to na kami po ay pinagsama-sama niyo, Panginoon, para pag-aralan, Panginoon, paano po ba kami makakalaya sa mga addiction. At ngayon po, Lord God, nagpapaka-honest kami sa harapan mo, Panginoon, at inaamin, Lord God, na at some point, Lord God, naging addict po kami, Panginoon, ng mga bagay-bagay. Hindi man po alak, hindi man po bisyo, Panginoon, naging addict din po kami sa tao, naging addict din po kami, Panginoon, sa mga cellphone po namin. Kaya right now, Panginoon, sabay-sabay po kaming humihingi ng tawad sa iyo, Panginoon, at nagsisisi sa lahat po ng aming mga kasalanan at mga pagkukulang. And right now, hinihiling namin sa banal na spirito na kami po ay hugasan, Panginoon, at tulungan kami, Panginoon, na makarecover, na bumangon, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong lakas, Panginoon, at kalagan kami, Panginoon, sa lahat ng mga tanikala na ito, sa lahat, Panginoon, ng mga kadena na ito, Lord God, na umaalipin at bumibihag sa amin, Lord God, sa pangalan ni Jesus.
Right now, Panginoon, I declare deliverance sa bawat isa. I declare freedom and liberty and healing, Lord God, sa bawat isa. At nare-rebuke ko anumang mga adiksyon at mga bumibihag sa amin ngayon din sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord, dahil malakas ang kapangyarihan mo, malakas ang pangalan mo, malakas ang dugo mo, Panginoon. At enough ito, more than enough ito para palayain kami. At nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil kung sino man ang pinalaya ng anak ay malaya ng talaga, Panginoon. Kaya pinapanghawakan po namin yan ngayong gabi na ito, and we decree and declare na kami, ang aming pamilya, ang aming iglesia at mahal namin sa buhay, Lord God, ay lalaya sa pamamagitan mo. Kaya salamat po na maraming marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.